Hi guys, may napanood pala ako sa TikTok, yung usong-uso ngayon. Yung paano mo ba na-realize na mahirap kayo dati? Hindi ko naman sinasabi na mayaman na kami ngayon. So hayaan nyo ako ikwento ko sa inyo yung mga naging kakanasan namin noon. So, yun guys, sobrang dami. Nung bata ako, ang dami namin pinagdaanan noon. Siyempre, ilang kayong magkapatid, 8 kami. Tapos yung kuya ko ngayon, wala na. Tapos nung bata kami, naaalala ko, papasok kami sa school, elementary. So, dalawa kami ng kuya ko. Papasok kami ng school. Siyempre, maputik nun. Nakatsinelas kami nun. Wala kaming baon nun, guys. Swerte na pag may baon kaming piso or dos. Tapos minsan, kukuha kami sa daan. Bayabas, mangga. Tapos ibebenta namin sa school. So, iyon guys. Yung definition ko ng kahirapan, parang yung ganon, yung wala kang makain, hindi ka makakain ng kompleto sa isang araw. Kasi kami, yung papa ko is farmer, nagtatrabaho lang siya sa palayan, mama ko naman walang trabaho. Tapos, di yun, papasok kami ng kuya ko, wala kaming baon noon, naalala ko. Tapos ang tsinelas namin is yung tawag dito, sipit lang. Wala kaming baon nun guys. Dadaan kami sa manggahan. Hindi namin alam kung kanino manggahan yun. Kukuha kami, tapos ibebenta namin ng piso isa or piso dalawa, ganyan. Tapos may baon na kami. Makakabili na ako nun ng banana Q. Makakabili na ako ng palamig. Kasi yung banana Q nun, piso lang siguro. Basta ganun, piso or 50 cents. Basta naabutan ko pa yun guys. Tapos, yun, magbebenta ako sa teacher ko ng gulayin. Kasi nagtatanim si Papa ng mga sitaw, talong, tapos yun guys. Naalala ko kasi tuwing meron ng bunga yung sitaw namin, kukuha ako niyan. Tapos ibabalot ko. Tapos tatanungin ko dun sa teacher ko, "Ma'am, bibili ba kayo ng sitaw? 10 piso isang tali nun, guys." Bebenta ko yon. Tapos minsan naman nagre-request pa yung teacher ko, si Ma'am Deseo yun, tatatandaan ko. "Uy, gusto ko ng ganito, yung dalong yan." Alam nyo ba yung dalong yan? Yung bilog na pakalangka. Yun. Nasugat pa nga ako nun eh. Ito oh, sa panguha ko. Nasugat ako nun. Kasi nalaglagan ako ng kawit nun. Nangawit ako nun. Tapos yun, bebenta ko kasi ma'am. Tapos yun, bibilin 10 piso lang. Ang dami-dami. Yun. Tapos guys, alam nyo ba, nung elementary ako, minsan nakayapak ako kasi wala akong ano noon, napigtal yung tsinelas ko kasi sabi ni mama, itong tsinelas namin is good for 1 year na. Kasi pag binilang kami ni mama, sabihin, oh, baka mapigtas na naman. Kaya pangarap ko talaga noon, nung bata ako, magkakaroon ako ng tsinelas na Ducalite. Yun, pangarap na pangarap ko yan, guys. Ang mahal kasi ng Ducalite noon, 100 pesos. Kaya sabi ko, pag nagkakaroon ako ng tsinelas ng Ducalite, matibay na yon. Tapos yung tsinelas na Rambo, alam niyo yon. So sabi ko sa sarili ko, makakabili din ako ng Rambo na tsinelas. Kaso Ducalite ang nabili sa akin ni mama nung nakababenta si mama noon ng bigas. Tuwing linggo kasi nagbibenta si mama ng bigas. Yun, binilan ako ni mama ng tsinelas na Ducalite. Tuwang-tuwa ako nun, kulay itim. Grade 6 ata ako nun, guys. Tapos yun, sabi ko sa sarili ko, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, yun, mabibili ko na yung mga gusto ko. Tapos alam nyo ba guys, ah, nung elementary din ako, kahit nung high school, nakanasan ko to, yung wala kaming bigas. Yung sabi ni Papa sa amin, oh, ito na lang kainin natin. Naglaga si Papa ng saging noon. Naglaga si Papa ng saging, tapos yun, kinain namin ng gabi. Tapos yun lang, nilagang saging. Kasi guys, alam nyo ba, sobrang hiyang-hiya kasi ako nun guys, pag tawag dito, pag pinapahiram ako ni Papa ng, okay ni Mama ng, uy, mahiram pa na isang salop doon ng bigas sa kapitbahay. Sobrang nahihiya ako nun guys, sobrang parang hindi ko kaya manghiram. Sabi ko, okay lang na saging kainin natin, wag lang tayo manghiram. Yung para sa isip-isip ko, pero nanghihiram pa din ako. Kasi inuutosan ako ni mama noon. Manghiram ako kay Jessie, kila, kila, tawag dito, kila Kopla Apliedo. Yan, nanghihiram ako kasi sila yung, kumbaga sila yung nakakaluwag-luwag dun sa sitio namin guys. Kila kay Jessie, siya, kila Chailse, yun, shout out sa inyo. Thank you very much kasi pinapahiram nyo kami dati. At sa mga kapitbahay namin dati, grabe.
Hiyang-hiya ako nun guys pag nanghihiram ako ng bigas. Tapos guys, alam nyo ba, nung one time, sabi ko, ayoko manghiram ng bigas. Yun, may palay naman kami nun, kukunti yung palay namin. Kasi usually, pag bagong ani kami, binabayad lang namin sa utang, ganito. Nakikita ko, pag bagong ani kami, ang daming pumupunta sa bahay, kinukuha yung mga palay namin. Hindi ko alam kung bakit. Yung pala, pambayad pala yung sa utang. Kasi madami kaming utang nung dati, sila mama at papa. Tapos yun, pambayad lang ng utang yung inani namin. Wala nang natira sa amin. Tapos ganito pa. Tapos nung elementary din ako, wala kaming bigas noon, naalala ko. Alam nyo ba guys, yung palay namin, instead na ipa-rice sa rice mill, nagbabayo kami noon guys. Sa Lusong at Halo noon, nagbabayo kami. Sobrang sakit, dami kong sugat nandito. May pambaon lang kami nun bukas. Tapos, tawag dito, gabi na pagkagaling namin sa school, alas 4 ang uwian namin. Pagkagaling namin ng kapatid ko, mag-aano na kami yan, magbabayo ng palay. Tapos yung puta tapos yun guys, magbabayo kami nun para may pangsaing kami. Yun, para may pansaing kami kinabukasan, para may pambaon kami. Kasi naranasan ko na din magbaon ng bigas mais. Pero masarap naman yun guys, favorite ko nga yun eh, bigas mais, tapos yung nilagang saging, nakapagbaon na rin ako niyan sa school. Tapos ang baon ko lang nun, piso, dos, nangungupit pa ako nun sa bulsa ni Papa. Tapos, nung high school naman ako, ang dami ko din pinagdaanan nun guys, grabe. Hindi ko lubos na maisip na, kasi nagbo-board ako nun guys. Bale, sa bayan pa kasi, sa bundok kasi kami nakatira nun. Sa bayan pa yung high school. Nagbo-boarding house lang ako nun, tapos, yun. Alam nyo ba guys, ang baon ko lang nun is 100 pesos 1 week. 100 pesos 1 week or 120 pesos kasama yung pamasahe ko, balikan na yon. Tapos naglalakad lang ako simula boarding house hanggang school. Tapos may mga dala na ako nung isang salop na bigas, bali 2 kilo ata yun or 3 kilo. May mga baon na rin ako niyang gulay, talong, ampalaya, sitaw, tapos mga noodles. May mga dala na ako nung ganun guys para hindi ako magutom dun sa bayan. Tapos, yung sa boarding house nga, bihira lang ako makapagbayad ng boarding house. Halos ilang month, nadidelay ako magbayad. Sobrang nahihiya ako. Tapos sa school, alam niyo ba guys, nung sa school, ang daming project pa. Nung high school ako, kaya minsan hindi ako nakakauwi sa bundok dun sa amin. Doon lang ako mag-stay, tapos yung landlady namin, gumagawa siya ng pawid. Alam niyo ba guys, yung pawid, yung pambubong ng bahay, yung nakukuha sa tabing dagat. Tapos minsan nag-uuling ako doon sa bayan para may pambaon ako, bibenta ko. Grabe yung pinagdaanan ko. Tapos may isa akong kaibigan na tawag dito, nagpapagawa sa akin ng speech. Yun, siningil ko yun guys. Shoutout sa'yo. So yun, naniningil ako nun guys. Tapos pag wala akong baon nun, sobrang nahihiya ako, nanghingi ako nun ng tagpipiso-piso dun sa mga bata. Tapos hanggang sa makabuo ako ng 10 piso, bibili ako ng pagkain ko kasi wala ako nung pambaon na alas tinitipid ko. Tapos bibili ako ng tagli 5 piso munggo noon. Yung lutong munggo, tapos pinapadamihan ko kay Ate Celine ng mangga. Ay, ng mangga ng sabaw. Pinapadamihan. Ate Celine, padagdag ako ng sabaw kasi dalawa kami kakain niya ng kapatid ko. So, shoutout kay Ate Celine Greso, yung nanay nung kaibigan ko. So, yun guys, grabe yung hirap pala ng pinagdaanan ko nung yun. So madami pang iba kasi sobrang thankful ako kila mama at papa kasi napag-aaral nila ako. Yun. Tapos, ano pa ba? Nung high school pa din ako, grabe yung gustong gusto ko sumali nun sa mga scouting kasi hindi ako nakakasali kasi may mga bayad eh. Tapos nung ginawan nga ako ni Papa ng paraan nung may training kami sa C80 nun sa Gumaka. Oo, sa Gumaka yon.
Gustong gusto ko maging CAT, kaya ginawa na ni Papa ng paraan. Wala akong pambayad doon, wala akong pamasahe. Tapos yun, ah, aalis na kami ng ano ata yun, Monday. Basta weekend yun, aalis na kami. Wala pa akong pera noon. Umuwi ako ng bundok. Sabi ko pa, aalis na kami bukas. Hindi, wala pa akong pera pang ano. Tapos, wala pa akong pera pang baon. Tapos yun, ginawa ni Papa ng paraan. Umalis si Papa nung tanghali. Pumunta doon kila ko AGSC. Yun. Nakahiram si Papa noon. Binigyan ako ni Papa 1,000. Yun. Baon ko papuntang Gumaka. Tapos pagdating pala ng Gumaka, guys, kulang pala yun. Kasi 1 week training pala yun, guys. May ambagan pa pala yung sa t-shirt, 250 ata. Sabi ko, may white t-shirt na lang ako dito kasi puti naman yun, tsaka may tatak. Sabi ko doon kay Sir Marlon, doon sa safety coordinator namin, sabi ko, Sir, hindi naman nakukuha nung ano, nung CAT na t-shirt. Sabi ko, kasi kulang yung pera ko, sabi okay lang daw. So, yun. Ako lang, sa aming pito kami nun eh. Sa aming pito, ako lang yung walang t-shirt. Yung hindi nakakuha ng t-shirt. So, white lang yung suot ko. So, yun guys. Grabe pala yung hirap pag binalikan mo yung mga time na yung mga time na dati pa. Grabe yung hirap na pinagdaanan namin nun. Kaya sobrang thankful ako sa mga kakilala ko na andyan para gabayan ako. Yung mga kapitbahay namin noon, sobrang thankful ako sa inyo. Kasi kahit pa paano tinulungan nyo kami. At doon sa mga nakanasan ko na yon, doon ako naging matatag syempre. Doon ko na-realize yung halaga ng buhay, tapos yung halaga ng pangarap. Talagang nag-aaral ako ng mabuti nun guys. Kasi guys, sabi ko sa sarili ko na babawi ako kay mama at papa. Pagka-graduate ko ng college, tatrabaho ako, tapos bibigay ko yung magandang future para sa mama ko tsaka sa papa ko. Hindi, grabe kasi guys yung pinagdaanan ko nung bata ako. Grabe yung pinagdaanan ko nung high school ako. Kaya gusto ko i-share sa inyo guys na huwag kayong mawala ng pag-asa. Mangakap kayo, tuparin yung pangarap nyo para sa pamilya nyo. Tapos maging matatag kayo guys. Gawin yung motivasyon yung mga pinagdaanan nyo. Tapos mahalin yung magulang nyo. Huwag nyo pababayaan yung mga pag-aaral nyo guys. Kaya sinasabi ko sa kapatid ko ngayon, mag-aaral siya na mabuti. Kasi 2 na lang kami para tuparin yung pangarap nila mama. Ayoko na ulit makanasan nila mama yung walang makain. Yun. Kasi guys, isang tuka kami nun eh. Mag-uulam kami niyan si Papa. Mag-uulam yan ng gata ng nyug. Lalagyan lang ni Papa yan ng asin. Tapos si Mama minsan, nung bata kami, wala kaming pang ulam nun. Kukuha yan ng toyo. Tapos kamatis, yun, okay na. Tapos naranasan ko din guys yung
Mag-ulam kami ng asin at tubig. Favorite ko yun. Lalo na pag mainit yung kanin. Yun ang gustong gusto kong ulam. Pag wala kami mga ulam nun, minsan yung toyo, tapos may mantika. Mag-uulam kami nun guys. Talagang lulunukin mo kasi yun lang. Swerte na kami pag nakaroon kami ng ulam na noodles, ganyan, sardinas. Napakaswerte na. Tapos nakaulam nga ako dun nung Argentina, high school na ako dun eh. Yung corned beef. Yun. Grabe yung pinagdaanan pala namin guys, pagbabalikan mo. Kaya kayo, yung mga bata na nag-aaral ngayon, tupakin nyo guys yung mga pangarap nyo para sa magulang nyo. Huwag kayo mawala ng pag-asa. At sana, magkita-kita tayo na successful. Kaya pag mayroong mga taong nakita ko, nakakilala ko na successful, sobrang proud ako niyan. Sabi ko, tapos ma-realize ko sana ako din ganito. So kaya gagawin ko talaga yung best ko. Dumating yung araw na maging successful tayo, no? And yun yung gagawin natin motivasyon, yung mga pinagdaanan natin, yung pamilya natin, lalong-lalo na yung mga magulang natin, no? At mahalin natin guys yung mga magulang natin kasi sila yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. At gawin natin silang inspirasyon. Kaya maraming salamat sa inyo, ma, pa. Ginagawa ko to para sa inyo. Kahit may hirapan man ako. Kahit mahirap, tinitiis ko para sa inyo. Yun, mahal na mahal ko kayo. Huwag niyo pababayaan yung sarili. Darating yung araw, maging successful tayo. Mabibili na natin yung mga gusto natin. Mabibigay ko sa inyo yung magandang future. Basta, alagaan niyo yung sarili niyo dyan. Huwag niyong pababayaan. At sama-sama tayo sa magandang future natin. Yan lang. Sa balik na nakaraan. Shit. Hey, yun guys. Thank you very much. Sana ma-realize nyo yung hirap ng buhay noon at yung hirap ng buhay na pinagdaraanan nyo ngayon. Darating yung panahon na maging successful ka din.